Kabanata 1536 Matapos magtanong ng malakas ni Avery ay napagtanto ni Leila na nagtatampo ang kanyang kapatid. Kuya, bakit hindi ka masaya? Kung hindi ka mahilig magpa-picture, hindi na kita pipilitin na magpa-picture sa. Susunod, hinawakan ni Leila ang braso ng kapatid at hinikayat. Ayaw ni Hayden na maapektuhan ng kanyang ina sa pangyayari ni Rebecca. Dahil sinabi ni Elliot na haharanggan niya si Rebecca. Medyo nakakapagod magpa-picture, mas boring pa kesa mamili, casual na nagdahilan si Hayden. Hindi siya mahilig mag-shopping, pero kung ikukumpara niya ang pagkuha ng picture sa shopping, mas gusto niyang mag-shopping. Ang pamimili ay hindi bababa sa isang hininga ng sariwang hangin sa labas, pagkuha ng mga larawan at pananatili. Sa studio sa lahat ng oras, Bar Adong, nangako si Avery sa kanyang anak, at ngumiti, sinabi, hindi ako umidlip ngayon, kaya pagod na pagod ako, sa susunod na kukuha ako ng litrato ng pamilya, pipiliin ng nanay ko kapag maganda ang panahon, para makalabas. Ako at kunan ng lokasyon, at hindi na masyadong boring, akala ko nagalit ka dad, nung time na yon, nagpakuha. Ako ng litrato kasama si Leila, at nakita ko na kayong dalawa lang sandali. Halos hindi mapigilan ni Hayden na magreklamo. Sa oras na ito, lumakad si Elliot sa pintuan ng banyo. Ano ang pinag-uusapan mo sa loob? Pinagsasabihan mo ba? Ako nang masama, medyo nagilty siya, natatakot na baka magalit si Hayden kay Avery. Siyempre, kahit sabihin ang bagay na ito kay Avery, hindi siya natatakot. Sa karamihan, ipaliwanag itong muli kay Avery, ano bang sinasabi mong masama, lumabas dito si Avery, kung wala kang ginawang masama, wala kang dapat. Ikabahala na pagsasabihan ka namin ng masama, may kasalanan ka ba? Umiling si Elliot, dinala mo ang iyong anak upang maghugas ng iyong mga kamay, ngunit hindi mo man lang sinabi sa akin na maghugas ng iyong mga kamay, ang laki mo na, kailangan mo pa ba akong tumawag para maghugas ng kamay? Hindi napigilan ni Avery na. Matawa, hindi kakayanin ng banyo ang marami sa atin ng sabay-sabay. Lumabas si Avery at nakita niyang nasa banyo pa ang dalawang bata, kaya ibinulong niya kay Elliot, I think Hayden is not very happy, so I asked him if he had a conflict with you. Nagtaas ng kilay si Elliot, paano siya sumagot? Avery, sinabi niya na ang pagkuha ng mga larawan ay masyadong nakakapagod, ngunit sa palagay ko siya ay kadalasang perfunctory. Kinuha ko siya para kumuha ng litrato noon, at medyo masaya siya, imposibleng biglang tumigil sa pagkuha ng litrato, siguro dahil sa akin, ipinaliwanag ni Elliot ang dahilan, noong oras na iyon, gusto ng photographer na magpakuha ako ng litrato kasama siya, at labis siyang nalungkot. Pero tumanggi si Hayden, hindi namin siya pinilit, hindi pa rin masyadong naiintindihan ni Avery ang emosyonal na pagbabago ng kanyang anak, siguro napagod talaga siya, gabi-gabi na siyang nag-aaral ngayon, at talagang nag-aalala ako na hindi ito kakayanin ng kanyang katawan. Alam ni Elliot kung bakit hindi masaya ang kanyang anak, kaya hindi siya nag-aalala sa kanyang kalusugan. Dinner muna tayo, medyo nagugutom na ako, well, nagugutom na rin ako, hinayla ni Avery ang braso niya at napatingin sa relo niya, 7:50 PM na, no wonder. Gutom na ako, madilim na sa labas, tatlong bata ang naglalaro ng mga laruan sa laruan, pagkatapos kumain. Pangunahing naglalaro si Hayden Leila, masyadong bata pa si Robert kaya nakaya lang niyang hawakan ang sarili niyang maliit na laruan at panoorin ang kanyang kapatid na naglalaro ng may pagkamausisa. Kinuha ni Avery ang kanyang mobile phone at naghanap ng iba't ibang regalo sa internet, naghahanda siya ng regalo sa Spring Festival para sa kanyang anak, ngunit sumasakit ang ulo niya at hindi alam kung ano ang ibibigay. Avery, Elliot, ano ang ibibigay mo sa mga bata? Elliot, nagsimula ka na bang mamili? Avery, well, okay na maging idol pa rin. Sagot ni Elliot, mga laruan para kay Robert, alahas para kay Leila, mga regalo para kay Hayden, hindi ko pa naiisip. Avery, hahaha, sumasakit din ang ulo ko at hindi ko alam kung ano ang ibibigay kay Hayden. Kabanata 1537 Elliot, mag-isip ka ng dahan-dahan, hindi pa iyon ang araw na iyon. Tanong ni Avery, well, pupunta ka ba sa party ng kumpanya ko? Sinabi sa akin ng vice-presidente ng aking kumpanya na umaasa ang mga empleyado sa ibaba na magiging organisado ang party, maaari kang dumalo dahil ikaw ang aming pangunahing shareholder ngayon, kung hahayaan mo akong lumahok, sasali ako, at kung hindi mo ako papayagang lumahok, mananatili ako sa bahay. Ayaw ni Elliot sa mga matataong lugar, kung sa kumpanya man niya o kay Avery, hindi siya masyadong interesado sa party ng kumpanya. Ang ibig mong sabihin ay ayaw mong sumali, pagkatapos ay isasama ko ang mga bata upang makilahok ng
Matapos magsalita si Avery, agad na binago ni Elliot ang kanyang mga salita kung kukunin mo ang mga bata. Sumama ka sa akin, well, tingnan mo, hindi ko pa nasasabi sa bata, hinaplos ni Avery ang kanyang tiyan, gusto ko pa naman ang summer, hindi naman masyadong madilim sa ganitong oras ng summer, hindi lamang malamig ang taglamig, ngunit napakaikli ng mga araw, parang lumipas ang araw sa isang iglap. Sa katunayan, ang bawat araw ay lumilipas ng napakabilis, minsan kapag tinitingnan ko sina Hayden at Layla. Hindi ako makapaniwala na anak ko ito, napabuntong hininga si Elliot sa kanyang puso, na itala mo na ba ang kanilang paglaki, Avery, anong records, mga larawan o text? Elliot, ayos lang, dahil nawalan ako ng oras bago sila mag 4 years old, curious ako kung ano sila dati. Tumango si Avery, naalala kong ipinakita ko sa iyo ang mga ito noon, ang mga larawan noong sila ay ipinanganak. Palamang, may album sa bahay, at may mga litrato nila noong bata pa sila, kukunin ko ito para sa iyo. Elliot, okay. Pumasok si Avery sa kwarto, kinuha ang album, at iniabot sa kanya. Pagkabalik ko sa Ariadel, hindi na ako nagprint ng kahit anong litrato. Sa ibang araw, aayusin ko ang mga larawan sa aking telepono at magpiprint ng photo album. Mas magandang magkaroon ng physical photo album. Inisave ko noon ang mga larawan ng aking sanggol sa internet at marami akong nasave, pati na rin ang mga larawan ng aking pagbubuntis, lahat ng uri ng mga larawan, at pagkatapos ay biglang hindi malogin ang account. At palaging ipinapakita ang password, hindi ko mahanap ito pabalik. Nagsisi si Avery, I want to see the photos of Hayden and Layla when they were newborn, tanging ang album na ito ay may ilang mga larawan, saan ka nag-e-exist, ano ang iyong account number, tutulungan kitang mahanap sila, gustong makita ni Elliot ang mga maalikabok na larawang iyon. Matapos sagutin ni Avery ang kanyang tanong, dumating ang boses ni Layla, Nay, halika dito, halika at tingnan. Ang kastilyo na tinulungan ng aking kapatid na itayo. Binili niya ang kanyang anak na babae ng isang kahon ng komplikadong mga blok ng gusali kanina. Si Layla ang bibili, dahil pagkatapos na ang kahon na ito ng mga blok ng gusali ay binuo, ito ay isang napakagandang kastilyo. Ilang beses itong sinubukang itayo ni Layla, ngunit ito ay masyadong komplikado. Matapos pumunta si Avery sa gilid ng mga bata, naglakad si Elliot patungo sa study, inimbak ni Avery ang mga larawan sa isang app ng isang domestic platform ng komunidad ng ina at bata, ngayon. Ang app na ito ay hindi napapanahon at hindi kasing tanyag ng mga nakaraang taon. Tinawagan ni Elliot si Chad at pinatuloy ang boss ng kumpanya. Makalipas ang halos isang oras, nakipag-ugnayan si Chad sa amo ng kumpanya at ipinadala ang numero ng amo sa mobile phone ni Elliot. Dinyal ni Elliot ang numero, at sumagot ang kabilang partido sa ilang segundo. Hello, Mr. Foster, hindi ko alam kung ano ang gagawin mo sa akin, hanggat matulungan kita, nandyan ako. Sumagot si Elliot, may account ako, pero nakalimutan ko ang password, maaari mong ipaalam sa akin. Matutulungan ka ba ng teknolohiya ng iyong kumpanya na makuha ito? Saan ka may account? Produkto ba ito ng aming kumpanya? Well, pinunasan ng amo ang kanyang pawis, mayroong 3 produkto sa aming kumpanya, ewan ko sa iyo at alinang. Sinasabi mo, Elliot, nanay at anak, seryosong pinakinggan siya ng amo na sinasabi ang mga salitang ito, at hindi napigil ang matawa, hindi ko inaasahan na irerehistro mo ang account ng ina at sanggol. Kabanata 1538, hindi ako nagparehistro, ginawa ng asawa ko, sinabi ni Elliot sa pangalan ng account ni Avery, nakalimutan niya. Ang password para sa account na ito, mayroong maraming mga larawan sa loob nito, mangyaring hilingin sa iyong mga technician na ibalik ang numero ng account at mga larawan. Okay, ako ang may hawak ng teknolohiya, pupunta ako para tulungan ka kaagad kung hindi ako sumagot sa iyo. Bago mag 12 o'clock ngayong gabi, huwag mo nang hintayin ngayong gabi. Elliot, salamat sa iyong pagsusumikap, okay lang, karangalan namin na mapili ng iyong asawa na gamitin ang aming mga produkto. Matapos makipag-usap sa telepono, binuksan ni Elliot ang photo album sa kanyang mobile phone at nakita ang 4D Color Doppler ultrasound photo na ipinadala ni Rebecca ngayon. Nag-zoom in siya sa larawan para makita ang facial features ng baby, ang batang ito ay medyo kamukha ni Layla. Hindi napigilan ni Elliot ang paglalakad patungo sa banyo, binuksan ang ilaw, at tiningnan ang mukha sa salamin. Mas kamukha ni Layla si Avery, pero bakit kamukha ni Layla ang mga anak nila ni Rebecca, pagkaraan ng ilang sandali ay tumingin sa salamin, muling binuksan ni Elliot ang album para hanapin ang larawan ni Layla. Mas 3-dimensional na ngayon ang facial features ni Layla na may ilang personal na katangian.
Minsan kapag tinitingnan niya ito, nararamdaman niya na mas katulad siya ni Avery, at kung minsan ay nararamdaman niya na mas katulad ko siya, hindi mapigilan ni Elliot na pilitin ang kanyang puso, wala siyang nararamdaman para kay Rebecca, at naisip niyang wala rin siyang nararamdaman para sa kanilang mga anak. Ngunit ngayon, sa pagtingin sa maliit na sanggol na ito na kamukhang kamukha ni Layla, lumambot ang kanyang puso. Alam ni Elliot kung bakit siya malambot ang puso, katulad kasi ni Layla ang batang ito. Kung ang batang ito ay kamukha ni Rebecca, o katulad niya, tiyak na hindi siya magiging malambot ang puso. Makalipas ang halos kalahating oras, dumating si Avery para kumatok sa pinto ng study. Avery, Elliot, ano ang ginagawa mo sa pag-aaral? Lumapit si Elliot sa kanyang harapan, nakahanap lang ako ng isang tao upang makita kung maaari kong makuha ang iyong account. Gabi na kasi ngayon, wala kang dapat ipag-alala, bukas mo na magagawa, humanap ka ulit ng iba. Inilabas siya ni Avery sa study. Tara, maligo na tayo. Nakaligo na sina Hayden at Layla. Hindi ba sila naglalaro ng mga bloke ng gusali? Napatingin si Elliot sa oras, kalahating oras na lang. Napakabilis maligo ng bata, pinatay nilang lahat ang mga ilaw at nakatulog sa sandaling iyon, hinawakan ni Avery ang braso niya at naglakad patungo sa master bedroom. Ngayon lang ako tinawagan ni Mike at sinabing naguhukay kami, napakaganda ng bagong produkto na binuo ng bagong team, inaasahan kong pumunta sa kumpanya bukas. Kung ganoon ay matulog ka ng maaga ngayong gabi, kapag nakita mo ang bagong produkto bukas, sabihin sa akin kung ano ang nararamdaman mo. Syempre sasabihin ko sa'yo, tutal, binayaran mo ito, at talagang isusumbong kita. Tumawa at nang aasar si Avery. Pagkapasok ng dalawa sa kwarto ay sinara na nila ang pinto. Pumunta si Avery sa closet para kumuha ng pajama, habang inabot ni Elliot ang butones ng shirt niya. Hindi pa ganap na gumagaling ang kanyang mga paa, at tinutulungan siya ni Avery na maligo gabi-gabi. Para sa personal na pangangalaga ni Avery, natamasa na ngayon ni Elliot ang kapayapaan ng isip, lagi niyang alam kung nasaan ang puso niya, nasaan si Avery, nasaan ang puso niya. Iba-iba man ang nararamdaman ni Elliot sa bata sa tiyan ni Rebecca, ito ay dahil kahawig ng bata si Avery. Hindi lang niya alam kung magpapatuloy ang pagde-develop ng bata at mag-iiba ang hitsura nito. Pagkatapos maligo ay lumabas ng banyo si Elliot, humiga siya at umupo, binuksan ang kanyang mobile phone, at tiningnan kung sumagot ang amo ng mom and baby app. Hindi niya alam kung maibabalik ng amo ang account ngayong gabi. Kabanata 1539. Nag-click si Elliot sa isang financial app at nanood ng balita para magpalipas ng oras. Biglang nanlaki ang mata niya, nakita niya ang isang pamilyar na pangalan ng kumpanya, Wonder Technologies. Ayon sa balita, nakuha nila ang chismis na ang Wonder Technologies ay malapit ng ihayag sa Bridgedale. Ang nilalaman ng balita ay napakaikli, ngunit kung ang balitang ito ay totoo, kung gayon ang layout ni Wanda ay talagang medyo malaki, dapat sabihin na siya at ang kabisera sa likod niya ay may mahusay na mga ambisyon. Kung ang isang kumpanya sa Ariadel ay napunta sa listahan sa Bridgedale, imposible para sa kanila na gawin ito. Kung walang sapat na malaking interes upang akitin sila. Biglang hindi maintindihan ni Elliot kung bakit naglakas loob si Wanda na gawin ito. Sigurado ba siyang makakapasa siya sa pagsusuri sa pagpunta sa ibang bansa para sa listahan? O nakahanap ba siya ng isang malakas na taga-suporta na maaaring hindi pansinin ang kanyang presensya? Hindi alam ni Elliot kung totoo ang balita o hindi, ngunit kailangan niyang alamin kung totoo ito. Kinuha niya ang isang screenshot ng balita at ipinadala ito kay Ben Schaffer. Nakita ni Ben Schaffer ang screenshot at tinawagan siya kaagad. Ben Schaffer, ang Wonder Technologies ay magiging pampubliko sa Bridgedale. Paano kung pumunta ka sa Bridgedale at mag-imbestiga, sabi ni Elliot. Sige, pupunta sa Bridgedale, napakasaya ko, maluwag ang tono ni Ben Schaffer, at hindi niya itinago ang kanyang kaligayahan. Nagkataon na may regalo akong dadalhin sa Bridgedale para kay Gwen, at malapit na siyang maging model. Tapos na ang laro, titigil ako para panoorin ang paglalaro niya bago bumalik sa Ariadel pagkatapos ng laro. Tinukso ni Elliot ang pakikipag-date sa pampublikong gastos, pinagtawanan ni Ben Schaffer ang kanyang sarili. Salamat sa labis na pagtingin sa akin, Gwen is not willing to fall in love with me at all. Nang tanungin ko siya kung bakit ayaw niyang ma-in-love sa akin, sinabi niya na bukod sa matanda na ako, gusto niya munang gumawa ng magandang trabaho sa kanyang karera, at pagkatapos niyang magkaroon ng matagumpay na karera, nakakita siya ng isang mas malawak na mundo, at nakilala ang mas
Mahusay na mga gwapong lalaki, pagkatapos ay magpasya siyang magkaroon ng isang magandang karera at hindi umibig sa akin, Elliot, bakit biglang naging matalino si Gwen? Naramdaman ni Elliot na matalino ang pagpili ni Gwen, bagamat maganda ang relasyon nila ni Ben Schaffer, hindi niya mapipilit sina Gwen at Ben Schaffer na magkasama sa kanyang konsensya. Kung ang dalawang tao ay angkop o hindi ay nangangailangan ng patuloy na pagsubok at pagkakamali upang maunawaan kung ano ang gusto nila bago magpasya, maganda ang ginawa ng anak mo, hindi napigilan ni Ben Schaffer na matawa at umiyak, hindi lang siya strong supporter ni Gwen, kundi spiritual mentor at emotional mentor din siya, ang iyong anak ay isang talento. Mukhang ayaw sa akin ng anak ko, hindi niya mali, medyo nag-alala si Elliot, maganda ang relasyon niya sa lahat. Pero hindi ako nakakasundo, huwag kang magmadali, marami pang araw sa hinaharap, si Ben Schaffer ay orihinal na marahas na ugali. Ngunit ngayon kalahati ng mga gilid at sulok ay pinakinis na ni Gwen. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-uusap ng dalawa ay lumabas na ng shower si Avery. Binabagad ni Elliot ang tawag, sino ang kausap mo sa telepono, narinig ni Avery na may kausap siya